Samantala, sa kabilang panig, kinubkob ng mga Japanese player ang huling natitirang depensa ng Hwoarang Guild. Nagsimula nang lumitaw ang mga bitak sa Magic Barrier dahil sa patuloy na pambobomba. Ang Iron Gate na in-enhance ng Hwoarang Guild na may barrier at magic medals, ay hindi na kayang pigilan ang pag-atake, at ang mga Japanese ay hinihigpitan ng bawat paligid mula sa lahat ng direksyon. Kung hindi lang natalo ang kanilang Guild Master, maaaring makahanap pa sila ng paraan para makatakas sa gerang ito. Sinabi ng isa sa mga player na dahil sa kanilang Guild Master, at nasaksihan nila sa kanilang mga mata ang kanyang pagtatapos, bumaba ang mga moral ng bawat miyembro sa guild. Sinabi ng isa pang manlalaro, hindi nila kayang matiis ang lahat ng ganito. Kung makakayanan nila ang pag-atake ng ilang oras, darating ang susunod na sandali para sa selection event ng system. Pagkatapos ay maaari nilang piliin muli ang duel event at sumilong sa ibang lugar sa isang oras na tigil putukan, dahil ang mga labanan ay ipinagbabawal sa panahon ng tunggalian. Ang isa pang manlalaro ay nagsabi na ang isang oras ay hindi sapat na sandali upang layuan agad ang mga ninja mula sa kanilang likuran. Bigla silang nakarinig ng malakas na tunog. Nasira na pala sa huli ang kanilang barrier. Ang mga Japanese player ay mabilis na sumugod sa loob ng barrier, at sa wakas ay nakarating na sila sa campus ng Hwoarang Guild. Sinabi ng matabang player, matatapos na ang lahat sa kanila. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, at ngayon ay mamamatay sila sa isang nakakahiyang kamatayan. Ang isa pang manlalaro ay nagtanong kung sinasabi niya na ito ay nakakahiya, dahil ang kanilang pagkamatay ay naka-livestream. Sinabi ng matabang player na ang mga tao sa buong mundo ay nagmamasid sa kanilang pagkawasak, habang wala silang nagagawa laban sa mga terorista. Sinabihan ng isang player ang mataba na wala silang magagawa talaga dahil mahina sila. Sinabi ng isang matandang player na hindi siya maaaring mamatay sa kamay ng isang mananakop na Hapones, tulad ng kanilang mga ninuno. Sinabihan sila ng matabang player na wala na silang magagawa, maliban sa pag-asa na tamaan ng kidlat ang mga kalaban mula sa langit. Biglang may narinig silang malakas na tunog sa likuran nila. Isang toneladang pagsabog ang sumabog sa mga kalsada, at kahit ang mga player ng Japan ay walang ideya tungkol sa kung ano ang nangyayari. Nakikita nila ang ilang mga palaso na nagmumula sa kalangitan. Itinaas ng mga Japanese player ang kanilang mga kalasag upang harangan ang mga arrow, ngunit ang mga arrow na ito ay hindi lamang mga simple. Ang mga arrow ay nilagyan ng mga pampasabog, at nagdulot ito ng isang malakihang pag-atake. Ang mga manlalarong Hapones na nakaligtas sa pagsabog ay sumisigaw ng tulong. Maging ang Hwoarang Guild ay nalilitong nanunood sa labas. May napansin ang isa sa kanila sa rooftop kung saan nanggaling ang mga arrow. Ang rooftop ay may nakalagay na siege weapon, at minamanage ito ng ilang manlalaro. At ng ilang minuto, ang mga skeleton ay pumasok na. Ang mga skeleton na ito ay may kasamang ilang mga raid boss skeleton monster, at handang hampasin ang mga puwet ng mga Japanese player. Sumaya ang matabang manlalaro dahil alam niyang ang mga skeleton soldier na ito ay kakayahan ng isang player lamang. Sa loob ng ilang segundo, dumating na si Songwoo. Nakasakay si Songwoo sa kanyang Alpha Wyvern, at naka-activate ang kanyang demigod state. Samantala, ilang minuto sa mothership ng mga Japanese invaders, pinapanood ni Okita Akira ang livestream broadcast mula sa kanyang barko. Ang umaataking server ay may winner prediction na 64.8% habang ang Korean side ay may 34.2% na winner prediction. Sinabi ni Okara Akita na hindi ito isang event sa pagtaya o pagsugal. Ito ay isang system event na magbibigay ng mga espesyal na reward sa pamamagitan ng pagsakop sa ilang mga lupain. Ang pagkakaiba sa prediction ay napakalaki, na isang patunay na ang Japanese server ay kayang sumakop sa malalaking bahagi sa pangunawan ng mga tao sa buong mundo. Karamihan sa mga player ay hinahangad ang panalo ng mga Hapon dahil sila ay fans ng anime at mga movies, pero ang ilan ay may matalas na pagmamasid at nais na bantayan ang mga Hapon at mga Korean upang makita ang kanilang tunay na kapangyarihan. Sinabi ni Okita Akira na isa lamang ang bumabagabag sa kanya. Kasabay nito, sinabi ni Arada na siya ay nagsisisi. Wala siyang ideya na mabibigo sila sa pagligpit sa Necromancer at sa Hunter Company. Pinatawad siya ni Okita Akira dahil sa ngayon ay masasaksihan nila ang isang kasiyahan kasama ang mga tao sa mundo, at gagawa siya ng isang engranding finale.
Ipapakita nila sa mundo kung ano ang Yamato Guild, sa pamamagitan ng pagkuha sa ulo ng Necromancer bilang kanilang gantimpala. Sinabi pa niya na dahil nabigo ang kanyang mga ninja na patayin ang Necromancer, nangangahulugan na namatay na rin si Suzuki Ren kasama nila. Sinabi ni Arada na si Suzuki Ren ay ipinadala doon upang protektahan ang pagsalakay ng mga ninja, ngunit dahil ang taong iyon ay nag-aalangan na pumatay ng mga tao, tiyak na pinatay na siya ng World Tree Faction. Sinabi ni Okita Akira na pinaplano niyang patayin sana si Suzuki Ren pagkatapos ng misyong ito, pero ngayon ito ay isang magandang bagay dahil hindi na niya kailangang madumihan ang kanyang mga kamay. Medyo hindi mapalagay din si Akira sa pagpatay kay Suzuki dahil matagal na silang magkasamang kumakain at umiinom, at gusto rin ni Suzuki Ren na maging pundasyon ng engrandeng ekspedisyon ng Yamato Guild. Isa sa mga ninja na nanonood ng livestream ay nagpaalam kay Okita Akira, na may isang hindi inaasahang bagay sa larangan ng digmaan, ang Necromancer ay lumitaw. Ang mga mata ng Sword Saint ay kumikinang sa pananabik, tulad ng isang mangangaso na naghihintay sa kanyang biktima na mahulog sa kanyang bitag. Samantala, sa larangan ng digmaan, ang mga Japanese player na nakaligtas sa pagsabog ay bumangon upang labanan ang kanilang mga kaaway. Iniisip ni Songwoo na natamaan sila ng maraming bomba, ngunit mataas pa rin ang kanilang moral, at tiyak na hindi sila dapat minamaliit. Kahit na ang mga item na ginagamit nila Songwoo ay ilan sa mga mahuhusay na kagamitan mula sa lahat ng puwersang kanilang hinarap hanggang ngayon. Ang mga Japanese player na ito ay hindi nagkaroon ng malalaking laban sa ibang mga manlalaro, sila ay nagpatuloy sa pangangaso lamang ng mga halimaw. Ginamit ni Songwoo ang kanyang Poison Cloud skill sa lugar. Nagsimula ang pagbuhos ng ulan mula sa mga Poison Cloud, at ang mga Japanese player ay gumamit ng mga kapote. Kapag namatay ang isang manlalaro na kabilang sa hukbo ng Hapon, mabilis na itinatapon ng kanilang mga mage ang katawan dahil magagamit ng Necromancer ang explode skill sa mga bangkay. Ang leader ng mga mage ay nagpapaalam sa iba na bantayan ang kalangitan, at kung ang mga wyvern ay bababa upang salakayin sila, maaari silang maglagay ng mga barrier at e-freeze ang magkabilang pakpak ng mga wyvern. Sinimulan ng mga salamangkero na e-freeze ang ibang skeleton sa halip na sirain sila, upang hindi na sila muling makapag-regenerate. Kitang-kita ni Songwoo na pinag-aralan siyang mabuti ng mga taong ito. Ang bawat manlalaro ng hukbong Hapones ay mahusay na gumaganap sa kanilang tungkulin, at namamanage nilang paksain ang mga skeleton sa ilang beses na mga alon na pagsalakay. Pero kahit nagagawa nila ito, ang tanging magagawa lamang nito para sa kanila ay patagilan ang kanilang oras. Pinuksan ni Songwoo ang isang gate ng abyss sa itaas mismo ng mga Japanese player, upang ihulog ang mga skeleton sa ibabaw nila. Unti-unti, lumalaki na ang agwat sa pagitan ng mga skeleton kaysa sa formation ng mga Japanese player. Hanggat ang mga manlalaro ay hindi kayang muling mabuhay, ang mga lalaban sa kanya ay kailangang magtiis sa kanyang mga skeleton sa loob ng ilang oras, kaya naman maraming mga kaaway ang pipiliin na i-assassinate siya. Sinisikap ng mga salamangkero ng hukbong Hapones ang kanilang makakaya na i-freeze o i-immobilize ang mga galaw ng mga skeleton upang hindi na sila muling mabuhay. Biglang niyanig ng lindol ang lupa malapit sa kanila, pero alam ng isa sa mga Japanese player kung ano talaga ito. Ito pala ang Imugi skeleton. Sinabi ng mga Japanese player na ang Necromancer ay gumawa ng isang maling hakbang sa pamamagitan ng pagtawag kay Imugi, dahil maraming mga gusali sa paligid nila, na kung saan ay magiging mas mahirap para sa halimaw na gumalaw ng mabilis. Ang Imugi skeleton ay tila gumagalaw sa isang parisukat na paligid sa isang partikular na gusali, at sinabi ng mga Japanese player sa kanilang mga salamangkero na iwanan ang halimaw sa ngayon. Ngunit biglang huminto si Imugi. Sa totoo lang, hinaharangan lang ng Imugi skeleton ang kanilang ruta ng pagtakas, habang napapalibutan sila ng mga wyvern. Pinato ng mga wyvern ang mga Japanese player, pero naglabas sila ng mga barrier. Ginamit ni Songwoo ang kanyang golem production skill sa mga batong ibinato ng mga wyvern. Ang mga bato ay nagsimulang magsanib upang maging isang nilalang, at sa wakas ay bumuo ito ng dalawang golem robot na tinatawag na Necrogon 1 and 2. Alam ng mga Japanese player ang tungkol sa Necrogons, na isa sa mga alip-oras ng Necromancer mula sa Korean server. Sa unang tingin, mukhang makapangyarihang robot ang mga Necrogons, ngunit peke ang mga robot na ito. Mayroon silang magagaspang na bahagi sa ibabaw,
at ang unit ng paggawa ay walang mga elemento sa engineering. Dagdag pa, ang disenyo ay walang balance mobility at ito'y isang komplikadong istruktura. Mula noong sinaunang panahon, ang Japan ay ang tinubuang bayan ng mga super robot, kaya walang paraan na ang isang mababang kalidad na peking robot ay maaaring maglaman ng kadakilaan ng mga tunay na Japanese Gundam robot. Ang mga Japanese player ay naglagay ng isang barrier, at nabigo ang mga Necrogons na sirain ito. Kinukot siya ng mga Japanese player ang mga Necrogons dahil sa pagiging mga peking robot na hindi man lang kayang masira ang kanilang mga barrier. Parehong lumapag ang mga Necrogons sa isang kalapit na kalye at nagsimulang buhatin ang mga daan ng aspalto. Iniangat nila ito hanggang sa puntong hindi pa humuhupa ang lasong tubig ulan. Ang mga manlalarong Hapon ay kinakabahan, habang ang laso na tubig ay tumataas hanggang sa kanilang mga paa. Karamihan sa campus ng Busan ay matatagpuan sa mataas na lugar, at nasa gitna nito ang mga Japanese player. Kaya naman hinaharangan ng mga Necrogons ang tubig na umaagos upang bumaba, para maipaw ang tubig ulan sa isang lugar. Masyadong mabilis na tumataas ang laso na tubig, at iminumungkahi ng ilang manlalaro na umalis sila sa lokasyong ito. Ang mga Necrogons ay handa ng magpataw ng parusa sa mga mahihinang nilalang na nang-insulto sa kanila. Sinimulan ng mga Necrogon na buhatin ang isang daanan patungo sa mga Japanese player, at karamihan sa mga manlalaro ay nalubog sa nakakalason na alon ng tubig. Ang isa pang unit, na nasa likod mismo ng Necrogons, ay naghanda ng kanilang mga antidotes upang iligtas ang kanilang kasamahang unit. Sinabi ni Songwoo na ginawa nila ang isang bagay na dapat nilang iwasang gawin. Inutusan ni Songwoo ang mga Necrogons na itulak ng husto ang mga aspalto. Sinira ni Songwoo ang ilang mga pader na naglalaman ng mga nakal-alasong tubig, at ang mga manlalaro sa likod ng mga Necrogon ay natangay ng isang malaking tsunami. Ang mga salamangkero na nakatuon sa mga wyvern, ay nagcast ng mga ice spell upang mapahinto ang lasong tubig ulan. Kahit ito'y sandali lamang na ulan, kung maiipon ang tubig na dumadaloy pababa mula sa bundok, hindi kakayanin ng mga Japanese players ang pagrag-asa. Ang leader ng physical unit ay nagutos sa kanyang mga subordinate na uminom ng antidote habang lumalangoy, ngunit bigla na lamang, naramdaman nila ang ilang predator sa kanilang likuran. Ang mga fish monster skeleton ay nagsimulang umatake sa mga manlalaro. Sinabi ni Songwoo na ang kanilang kasalukuyang suliranin ay dahil sa kanilang kakulangan ng karanasan, dahil hindi nila mapanatili ang pagiging cool head nila sa digmaan. Sinabi ni Hanho na ang mga Hapon ay lumulutang mula sa baba ng mga bundok, at sinabi ni Songwoo sa kanyang mga tauhan na samantalahin ang momentum na ito at linisin ang battlefield. Ngunit bago sila makagawa ng anuman, may lumabas na notification, na nagsasabi sa kanila na tapos na ang oras ng free battle. Ngayon ay kailangan ng mga Koreano na pumili kung gusto ba nilang sumabak sa isang todong gyera, paghuli, o pakikipagtunggalian, at kailangan nilang magdesisyon sa loob ng 5 minuto. Sinabi ni Songwoo na maaari siyang gumawa ng malaking dagok sa puwersa ng mga Hapon kung mayroon pa silang ilang minuto. Napili si Songwoo ng system bilang kinatawan ng Korean server. Lumabas ang isang Japanese magic drone sa harap ni Songwoo. Isa itong projector-type drone, at pinoproject nito ang livestream ng Sword Saint. Sinabi ng Sword Saint kay Songwoo na siya ay dumating pala pagkatapos ng kanyang provocation na ginawa, kaya isa lamang ang pagpipilian na dapat niyang piliin. Hiniling niya sa Necromancer na piliin ang pakikipagtunggalian at patunayan ang kanyang kakayahan sa mundo, patunayan sa harap niya na siya ay tunay na big deal. Tinanong siya ni Songwoo kung tunggalian ba ang gusto niya, at ang Sword Saint ay sumagot ng oo. Sinabi ni Songwoo, anong uri ng kalokohan iyon? Sa sinabing iyon, pinili ni Songwoo ang all-out war. Ang all-out war rules ay nagsasaad na ang battle area sa kanilang paligid ay magiging limitado sa loob ng 1 minuto, at ang battle area ay liliit bawat 10 minuto. Matatapos ang all-out war sa loob ng 60 minuto. Galit na galit si Sword Saint Okita at sinimulang sigawan ang Necromancer, pero sinira na ni Songwoo sa kalahati ang magical drone. Sinabi ni Songwoo na may isang paraan lamang para mapatunayan niya ang kanyang sarili, at iyon ay sa pamamagitan ng pagdinig mula sa kanyang mga kaaway na makikipaglaban siya sa mga digmaan. Ang lugar ng Busan ay nakaset bilang battle area. Ang lugar na may 5,000 metro, ay liliit ang area battle sa loob ng bawat 10 minuto.
Sinabi ni Songwoo na oras na para ipagpatuloy ang kanilang ginagawa noon. Samantala, sa headquarters ng Liberation Guild, sinabi ni Han Suk-gu na walang katapusan ang paghahandang ito sa digmaan. Hindi siya sigurado kung matatapos ba talaga ito. Dahil nasira na ang Busan, hindi na sila magkakaroon ng paraan para malaman kung kailan at hanggang saan lulusubin ng mga kalaban ang mga natitira sa Korean server. Tinanong niya ang iba kung nanonood pa rin sila ng livestream broadcast ng Busan, at sinabi ng purple hair na Harry Potter na si Yun Lee na ito ay isang broadcast ng digmaan, ngunit ang genre ay nagbago mula sa isang digmaan na pelikula, na ngayon ay naging katakot-takot na. Ang mga manlalarong Hapon ay sumisigaw para humingi ng tulong, habang sila ay hinahabol ng walang katapusang kawan ng mga zombie. Ang area ay liliit ng 500 metro kwadrado kada 60 segundo. Sinabi ni Sergeant Kim na hinabol nila ang lahat sa hilaga at pinatay sila, at nalinis na din nila ang kanilang kanlurang bahagi. May higit sa 14 na minuto ang natitira bago mag-cooldown ang Grim Reaper at ang Anubis form. Sinabi ni Songwoo na ang pagbangga sa Sword Saint sa loob ng panahong ito ay magiging labis. Walang pagpipilian si Songwoo kundi kilalanin na ang Sword Saint ay isang halimaw. Upang pigilan siya, nagpadala si Songwoo ng maraming bilang ng mga undead skeleton, ngunit ang magagawa lamang ng mga ito ay patatigilan lamang ang oras. Kahit na si Songwoo mismo ang humarap sa kanya, hindi ito mag-iiba. Kung ang Sword Saint ay isang swordsman na kapareho ng kalibre ni Ji So-yun, kung gayon ang ulo ni Songwoo ay mawawala ng hindi man lang namamalayan. Gaya ng inaasahan, ang Sword Saint ay isang napaka-worthy na kalaban. Tinanong ni Han-ho si Songwoo na mas tama na lang siguro kung alisin na niya ngayon ang Sword Saint. Maaaring pagod na siya sa pakikipaglaban sa walang katapusang nabubuhay na skeleton, kaya paano kung tapusin na lang nila siya ng mabilis? Sinabi ni Suzuki rin na ito ay isang pagkukunwari lamang. Walang paraan na malagutan ng hininga ang Sword Saint mula sa ganitong labanan. Kung aatake sila ng walang ingat, madaling hihiwain ang kanilang mga ulo. Sinabi ni Han-ho na sobrang weird na nakipag-cooperate siya. At sinabi ni Suzuki rin, na kahit sinuman ay makikipagtulungan kapag may nakatutok na kutsilyo sa kanilang likod. Ang lahat maliban sa maliit na partido na dinala ng Sword Saint ay nalipol na. Naglabas si Songwoo ng kanyang kapangyarihan habang sinasabi na sila ay nanalo. Lumalabas ang isang notification ng system na nagpapaalam sa kanila na nanalo sila sa all-out war. Isang victory buff ang ibinigay sa Korean server, tataas ng 30% ang kanilang defense power sa loob ng isang oras. Magsisimula na ang free battle, na tatagal ng isa pang oras. Ang mga miyembro ng Hwarang Guild ay nagsasabi na sila ay talagang mga tanga, at hindi inakala na ang Necromancer ay tutulong sa kanila. Sinabi ng isa sa kanila na mabait lang talaga siguro ang Necromancer. Sinabi naman ng mataba na baka isasali sila sa World Tree Faction. Ngayon ay kailangan na nilang tapusin ang baliw na swordsman na iyon. Ipinaalam ng isa sa kanila na hindi pa ito tapos at dapat nilang tingnan ang broadcast. Sa di kalayuan malapit sa dalampasigan, tila umuusad ang ilang barko. Ang mga barkong ito ay napakalaki at mabilis itong gumagalaw patungo sa daungan ng Busan. Hindi nila alam ang eksaktong bilang ng mga barko ng kaaway. Ilang minuto na lang ang natitira sa Anubis form ni Songwoo, at ang pakikipaglaban pa sa kanila ay magiging labis para sa kanya. Kahit na ang mga troops na dumating mula sa World Tree Faction ay 30 lamang, at lahat sila ay mga mage na may mataas na utility. Sinabi ng mataba na si Songwoo ang kasalukuyang kinatawan ng Korean server, at susundan niya siya. Ang iba pang miyembro ng Hwarang Guild ay puno ng pananabik dahil buo ang tiwala nila sa mga taktika at diskarte ng Necromancer, at hinihiling nila sa Necromancer na gamitin sila ng maayos. Sinabi sa kanila ni Songwoo na oras na para mag-impake. Wala silang paraan para manalo dito, kaya kailangan nilang iwanan ang Busan at tumakas. Nagulat ang mga miyembro ng Hwarang Guild dahil hindi nila inaasahan ang ganitong uri ng sagot mula sa Necromancer.